ang isang tao nagsabi sa akin, kumikilala siya sa nag-iisang Diyos, ang Diyos niya ay nauhaw. Naku po, kaibigan, delikado yung Diyos na yan. Hindi po ganyan ang kalagayan ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagsabi sa akin, kumikilala siya sa nag-iisang Diyos at ang Diyos niya ay natulog, inantok. Aba, kaibigan, magising ka na. Delikado yan. Dahil kapag ang Diyos may tutulog-tulog, delikado yan. See? And walang ganyang kalagayan ng Diyos. So kapag ang isang tao nagsabi sa akin ng ganyan, kaibigan, tunay na hindi mo nakilala ang pinakasensitibong bagay na dapat mong maalaman, na ikaw ay makakilala na meron lamang tunay na nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Pangatlong kalagayan ng Diyos, sabi niya, lam yalid wa lam yulad. Dalawang salita po yun. Anong sabi ng Diyos? Siya raw po ay walang pinagmulan. Totoo naman. Lahat ng bagay ay may pinagmulan. Ang galaksiya na nakikita natin, ang mga Milky Way na hindi pa naabot ng siyensya, ang kalangitan na yan, na dulo niyan, may dulo yan. Ngunit, hindi pa rin naabot ng siyensya ng tao. Ang lahat ng yan ay nilikha ng dakilang tagapaglikha. Sa kanya lahat ng mula, ngunit, ang Diyos ay walang pinagmulan. At sabi niya, wala raw siyang pinagmulan at hindi siya nagkaanak. Walang yulat. Simple lang. Dahil bakit? Kapag ang Diyos ay nagkaanak, ilan na ang Diyos, magiging dalawa na. Kaya anumang reliyon na magpapahayag, kung hindi nila kayang patibayan, na sila'y naniniwala na meron ang Diyos ay may anak, kaibigan, sorry. Dahil simple lang, kapag ang Diyos ay may anak, dalawa na ang Diyos. Kaya sa pananampalatayang Islam, walang kinikilala ang mga Muslim na Diyos anak o anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, siya ay hindi nagkaanak at hindi nanganak. Simple-simple lang. Napakasimple na logical. Sentido kumon, kapag ang Diyos ay gumawa ng anak niya at sinabi niya hindi na kalagayan ng pagka-Diyos, dalawa na ang Diyos. So, kapag ang tao ay naniniwala na may Diyos anak o anak ng Diyos, kaibigan, naliligaw na ang taong ito. At ang ikaapat na kalagayan ng Diyos, na kapag sinalungat ng tao, tiyak na hindi niya nakilala ang tunay na tagapaglikha. Ano ay kaapat? Sabi niya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ano ibig sabihin nun? Sa pagkakaliwat sa ating wika, ang sabi ng Diyos, at ako'y walang katulad, kawangis o kamukhaman. So kapag ang tao nagsabi na kumikilala siya sa nag-iisang Diyos, ngunit nabibigyan niya ng figura ang Diyos niya, kaibigan, hindi yan ang tunay na Diyos. Sapagkat wala pang nakakita sa Diyos, na kahit sinong propeta ay hindi pa nakapagpakita ang Diyos sa kanila. Kaya walang nakakalam kung anong itsura ng Diyos. Hindi siya kamukha ng tao, hindi siya kamukha ng mga bagay na kanyang nilikha. So paano naniniwala kayo na may Diyos? Naniniwala nga kami na may Diyos dahil siya nagpahayag sa kanyang mga propeta sa apat na kalagayan. Ngunit ang Diyos na ito na aming pinaniniwalaan, nakatitiya kami, napatid niya ang nilalaman ng aming puso. Walang bagay na nagaganap sa planeta, sa daigdig na hindi niya nababatid. Walang mga langgam na naglalakad sa mga pader, mga dingding, kalye, o iba pang mga lugar na hindi niya nababatid. Walang mga langgam sa mga lungga na hindi niya batid kung ano ang ginagawa ng bawat langgam. Walang mga buhok sa bawat tao na kanyang nilikha na hindi niya bilang ang mga buhok nito. Walang mga balahibo sa bawat hayop na kanyang nilikha na hindi niya batid ang mga balahibo nito o bilang ang mga balahibo nito. Walang mga puno sa lahat ng sulok ng daigdig na kapag ang mga dahon ng bawat puno ay nalanta at ito'y bumagsak na hindi niya nababatid. Walang puso na kanyang nilikha, mapahayop man o mapatao, na hindi niya nalalaman ang tibok ng puso nito. Yun ang Diyos na aming kinikilala. Ang Diyos sa pananampalatayang Islam na akin pong ipinapangaral sa tao.
Kung ito po ay mapapasabalian ng ating magiting na dakilang pastor na magtatayo po mamaya, pag-aralan po natin. Tingnan natin at ikumpara natin. Pinakikilala ko lang po ang pinakasensitibong bagay. Madali na po yung pangalawa. Do righteous good deeds. Gumawa ng mabuti. Madali na yun. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Pero ang pinakasensitibo talaga, ang tao ay makakilala na meron lamang tunay na nag-iisang Diyos at wala ng iba pa. Wala siyang katulad. Wala siyang kagaya. Allahu Akbar! Wala siyang kamukha. Siya ang Diyos ng unang panahon at siya rin ang Diyos hanggang sa katapusan ng mundo. Allahu Akbar! Yan po ang aming kinikilalang Diyos sa apat na kalagayan. At ang sino mang sasalungat sa apat na ito, tunay na sa aking paniniwala, naligaw siya ng landas, ng tamang pagkilala sa Diyos. Na siya pa namang pinakasensitibong bagay na siyang pinakaunang bagay na dapat malaman ng isang tao upang siya magkamit ng kaligtasan. Uulitin ko ang talatang binanggit ko kanina upang lalong maunawaan ng tao at maunawaan ninyo kung bakit ko binigyan diin ang tamang pagkilala sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Sapagkat ang sabi ng Diyos mismo sa kanya napakaraming talata, maging talata po sa Biblia, talata sa Quran, napakalinaw. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina amanu wa amilus salihati. Ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Those who believe that there is only one God worthy to be worshipped and do righteous good deeds, they are the dwellers of the paradise and they will dwell therein forever. Yan ang pinakamahalaga. Ang tao'y makakilala na iisang Diyos. Yung paggawa ng kabutihan, magagampanan na ng tao yan. Inshallah, nasa kanya kung susunod siya o hindi. Ngunit, merong mga tao na gumagawa ng ubod ng kabutihan. Gumagawa ng napakabuti talaga ang ating mga kabayang Kristiyano. Mapamuslim man o Kristiyano. Ngunit kapag mali ang kanyang paniniwala sa pagkilala sa nag-iisang Diyos, ibang Diyos ang kanyang nakilala, kahit anong gawin niyang kabutihan, useless lahat. Walang silbi. Mawawalan lahat ng halaga. Sapagkat nilalabag niya ang kautusan ng Diyos. Ano ang kautusan ng Diyos? Kung papaano niya ang nilikha ang tao. Ang sabi ng Diyos, napakalinaw, Ya ayuhan nasu rabbukumul ladzi khalaqakum min qablikum walladina la'allakum tattaqun. Anong sabi ng Diyos? O kayong mga tao na aking nilikha, sambahin ninyo ako bilang nag-iisang Panginoon. Allahu Akbar. Anong sabi ng Diyos sa kanyang mga tao na nilikha? Ya ayuhan nasu, kayo na aking mga nilikhang mga tao. Sabi ng Diyos, sambahin niyo ako bilang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Allahu Akbar! Napakalinaw na sinabi ng Diyos yan. Sambahin natin ang Diyos bilang nag-iisa. Siya'y nag-iisang Panginoon. Nakagaya ng mga taong na sumamba nung una pang panahon upang kayo'y maging almutakun. Ano ibig sabihin yun? Upang kayo'y maging karapat dapat saan? Sa tiyak na kaligtasan. Allahu Akbar! So alhamdulillah, Rabbil Alamin, diyan ko po tatapusin ang aking mga pananalita upang sa gano'n mabigyan natin ang magiting at mabait na pastor na si Pastor Carlito Padilla. Bagamat tayo po ay meron pa natitirang mahigit na 10 minuto, yan po ay aking puputulin na upang yung kinasasabikan ninyong bisita natin ay makapagsalita kaagad-kaagad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar! Mashallah. So, alhamdulillah, mga panauhin, mga brothers and sisters, nagpapasalamat po ako sa pinakita ninyong kagandahang asal. At aasahan ko po yan pag ito na ang magsalita mamaya na ating panauhin. So, may 5 minuto po na gagawin na pagtatanong. Ayon sa iyong sinabi na maniwala ka lang sa Diyos na nag-iisa